Tahimik ang Barangay Ilaya, isang baryong malapit sa ilog, napapalibutan ng makakapal na punong kahoy, kubo at matatandang bahay na nilulumot ng panahon. Ngunit hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit bihira ang bisita rito. May kwento ang bawat bata, may bulong ang bawat matanda. Kapag sumapit ang 10:00 ng gabi at umuulan, huwag lalapit sa ilog. Sa oras na iyon, gumagala ang itim na alon. Isang sumpa ng nakalipas na trahedya, mas malakas pa sa anino ng gabi. Si Lino, isang kabataan mula Maynila, napilitang umuwi sa Ilaya nang biglang mamatay ang kanyang ama. Pagkauli, agad niyang napansin ang pagbabago. Tahimik ang dating masiglang baryo. Marami ang may sakit at halos walang batang lumalabas. Sabi ng lola niya, huwag kang tumingin sa ilog kapag bumagyo. Huwag kang lalapit kapag may naririnig kang tili ng bata. Unang gabi pa lang, hindi siya agad makatulog. May narinig siyang mahihinang tuktok sa bintana. Parang maliit na bato pero magpapatuloy kahit tanawin niya sa dilim. Nang lumapit siya, nagtaka siya kung bakit tila gumagalaw ang ilaw ng poste sa labas at sa gilid ng liwanag, isang figurang maliit, basang-basa, nakaputi. Lumalapit ito sa bahay tuwing palakas ang ulan. Kinabukasan, nakita niyang nagkasakit ang batang kapitbahay. Lagnat, naningitim ang mga kuko at lumulutang sa tubig ang ilang bangkay ng pusak-aso. Hindi raw ito una. Minsan, isang pamilya ang nabaliw ng sabay at may kwento na bawat 5 taon, may batang nawawala. Lumalim ang gabi. Si Lino ay hindi na nakatiis. Hinanap niya sa tabing ilog ang pinagmumulan ng mga bulong. Doon, nakasalubong niya si Carding, ang albularyo ng baryo. May napatay na bata dito noong giyera, wika ni Carding. Hindi nila nakita ang labi, pero simula noon, tuwing umuulan, may tumatawag mula sa ilalim ng tubig. Kung sumagot ka, sasama ka na rin sa alon. Habang pumapatak ang malalakas na ulan, may naririnig siyang humahabulgul mula sa gilid ng ilog. Nagsimula siyang makakita ng mga basang anino sa paligid. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat hubad sa ulan. Walang mukha at ang mga matay itim na kabaliktaran ng liwanag. Sa tuwing mapapatapat siya sa tubig, napapatigil siya, parang may hinahatak ang kanyang binti, papalapit, papulubog. Isang madilim na madaling araw, nagising si Lino sa sigaw ng bata. Sa labas ng bahay, nakita niya ang bunso nilang kapatid na nakatayo sa mismong gilid ng ilog. Kinakausap ang puti at basang figura ng tao. Pinilit niyang lapitan, ngunit ramdam niyang bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat ang paligid. Parang may bumubulong na isama mo kami, isama mo kami. Nahila niya pabalik ang kapatid, ngunit paglingon, marami nang nakatayo sa gilid ng tubig. Mga nakaputing bata, may sugat, may walang labi, may butas ang mata. Lahat nakangiti. Tuloy-tuloy ang iyak nila, tuloy-tuloy ang sigaw. Isama mo kami, isama mo kami. Mula noon, gabi-gabi na nilang naririnig ang pagtuktok sa mga bintana, amoy ng basang lupa at bulok na dahon, kahol ng nauulol na aso. Ang mga kapitbahay, isa-isang kinabahan, tumulig at nagsara ng pinto at kinulong ang sarili sa kanilang bahay tuwing gabi at bagyo. Ngunit sa huling gabi, sumabog ang ulan, lumbog sa dilim ang buong baryo at sa gitna ng unos, nakarinig muli ng tili ng bata si Lino, mas malakas, mas matinis.
Tumakbo siya palabas, ngunit bigla siyang nahulog sa ilog. Sa ilalim ng malamig na tubig, nakita niya ang napakaraming kamay. Malamig, maputla, nanginginig, sinasakal siya, hinihila pababa habang pabulong na sinisingit sa kanyang tainga. Dito ka na, di ka na makakabalik. Kinabukasan, natagpuan si Lino sa tabing ilog, nakalublob ang kalahating katawan, nakanganga pero walang tinig. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang puting panyo ng batang wala ng mukha. Mula noon, mas bihira nang lumabas ang tao sa Ilaya. Tuwing umuulan, tuwing may bagyo, sinisilip ng matatanda ang ilog at binubulong, "Huwag kang lilingon, huwag kang sasagot, huwag kang makikinig sa itim na alon." Dahil minsan lang silang magpatawad pero magpakailanmang maniningil.